Sorry, Han. Hindi talaga kita magagawang samahan sa party na sinasabi mo eh. Puno ang schedule ko ngayong week. Isa pa, kaya mo naman sigurong mag-isang pumunta sa party na yan. Isa-isa kong nilapag sa lamesa ang mga baso habang hindi sinasadyang marinig ang usapan ng magnobyong amo ko. Hindi ba pwedeng i-reschedule mo muna yung mga gawain mo? Isang gabi lang naman yun. Pagmamakaawa ni Sir Andre sa nobya niyang si Ma'am Maxine. Hindi talaga. It's an urgent matter. Kitang-kita ko kung paano magbago ang ekspresyon ni Sir Andre dahil sa naging tugon sa kanya ni Ma'am Maxine. Wala sa oras na patabog na umalis si Sir Andre sa pagkainan, habang si Ma'am Maxine naman ay mabilis ding sumunod sa nobyo niya. Palagi na lang talagang nagtatalo ang dalawang yan. Bigla namang sumulpot si Nailenda habang umiiling-iling. Ligpitin mo na ulit ang mga iyan, Belle. Mukhang hindi na naman ata kakain ang dalawang iyon. Utos ni Nailenda na agad ko namang sinunod. Kung ako siguro ang nasa kalagayan ni Sir Andre, ay magtatampo rin ako. Maswerte nga si Ma'am Maxine at nakilala niya si Sir Andre. Isang mayaman, matalino at mabait na lalaki. Hindi ko may tatanggi na meron akong lihim na pagtingin sa amo ko, kay Sir Andre. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa lalaking kagaya ni Sir? Kaya nga maswerte si Ma'am Maxine dahil nagawa nitong mabingwit si Sir Andre. Mas talang ako? Imposibleng makakuha ng lalaking kagaya ni Sir. Isa pa, isa lamang akong hamak na kasambahay. Malayong-malayo ang estado naming dalawa ni Sir Andre. Matapos kong ligpitin ang mga nakalagay sa lamesa, lumabas na ako ng dining area para magpunta ng sala dahil ako ang nakatoka na maglinis sa sala. Saktong pagdating ko ay nahagip ng aking mga mata si Ma'am Maxine na nagmamadaling naglalakad palabas ng bahay. Pansin ko namang hindi nito kasunod si Sir Andre. Mukhang magkaaway na naman ata ang dalawa. Lumipas ang ilang mga araw. Alam kong hindi lang ako ang nakakapansin, kundi pati na rin si Nailenda, na mahigit 3 araw nang hindi umuuwi si Ma'am Maxine. Pero marahil ay busy nga talaga lang ito sa trabaho. Rock my world into the sunlight, make this dream the best I've ever known. Dirty dancing in the moonlight, take me down like I'm a domino. Pagkanta ko habang busy sa paglilinis. Isa talaga sa mga paborito kong kanta ay ang Domino by Jessie J. Pero ganoon na lang ang pagkabigla at paninigas ng aking katawan nang biglang may kung sino ang umubo mula sa aking likuran. Ang ingay mo, Miss Belle. Walang saplot pang itaas si Sir Andre nang lumabas ito ng kanyang kwarto. Halata sa mapupungay nitong mga mata na bagong gising niya lang. Mukhang nagising ko ata ito. Sorry po, sir. Ang akala ko po kasi ay wala kayo. Nakayuko kong paghingi ng tawad. Pero patago akong nakatanaw ng tingin sa topless nitong katawan. Ang hot. Ang sarap pala ng katawan ni Sir Andre. Hindi ko maiwasan ang mapalunok. Ito rin ang unang beses na nakita kong ganoon si Sir Andre. Halata ang kakisigan at kagandahang lalaki nito. Actually, may importanteng lakad ako talaga ngayong araw. Thanks to you dahil nagising ako. Kundi, baka hindi na ako makapunta sa lakad ko ngayon. Para naman akong yelong natutunaw dahil sa mga ngiti ni Sir Andre. Parang tambol ang puso kong kumakabog. Hindi ko naman magawa-gawang iangat ang mukha ko dahil alam ko na namumula ito sa mga oras na ito. Walang anuman po, sir. Nakayuko pa rin ako. Pero nakikita ko naman ang kalahati ng katawan ni Sir Andre. Drop the sir. Andre na lang ang itawag mo sa akin. Mukha namang magkasing edad lang tayong dalawa. Sige, ituloy mo ng ginagawa mo. Mukhang nakaka-estorbo na ata ako.
Alam ko sa sarili kong may hindi tama sa nararamdaman ko. Ang saglit na usapan namin ngayong araw ni Andre ay ang naging dahilan ng mas lalong paglalim ng nararamdaman ko para sa kanya. Kahit oras na ang nakalipas, dinig na dinig ko pa rin ang may hinang pagtawa ni Andre sa aking isipan, dahilan para sumilay ang matatamis na mga ngiti sa aking labi. Alam kong hindi tama ang nararamdaman ko para kay Andre. Pero paghanga lang naman ito. Saka alam kong mahal ni Andre si Maxine, kaya posibleng mangyari ang matagal ko ng pantasya. Nako, alam mo ba, 5 araw pa ang lumipas bago umuwi rito si Ma'am Maxine. Dati naman kahit busy ito, ay araw-araw umuwi rito sa bahay. Abay kanina lang umuwi. Ang akala ko ay magtatagal, pero umalis din kaagad. Paninimula ni Nailenda habang parehas kaming nagpapalit ng kurtina. Baka naman po marami lang talaga ang gawain sa trabaho. Pagtatanggol ko kay Ma'am Maxine. Ewan ko sa babaeng ayon. Oh, siya nga pala, itong itim na kurtina, doon ito sa loob ng kwarto ni Sir. Pasuyo naman na ikaw na ang magpalit. Nirarayo man ang aking tuhod. Isa pa, magluluto pa ako ng hapunan. Ilang itim na mahabang kurtina naman ang iniabot sa akin ni Nailenda. Wala naman na akong magawa kundi sundin ang utos nito. Medyo may katandaan na rin kasi si Nailenda, kaya hindi na ako nagreklamo pa. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob ng pinto ng kwarto ni Andre bago pumasok. Walang tao sa loob nito dahil nasa trabaho pa si Andre. Gamit ng isang upuan, tumuntong ako roon para maabot ang pagkakabitan ng mga kurtina. Medyo may kataasan din kasi ito, kaya kailangan ko pang tumingkayad. Pero sa aking pagtingkayad, hindi ko inaasahang mawawalan ako ng balanse. Ipinikit ko ang 2 mata habang inaantay ang pagtama ng likod ko sa sahig. Pero imbes na matigas na sahig ang bagsakan ko, laking gulat ng aking mga mata ng isang mainit at maskuladong bisig ang sumambot sa akin. Naamoy ko naman ang halimuyak nito na panlalaki. Andyan na po pala kayo, sir. Sorry po. Mabilis akong kumilos, palayo kay Andre. Dahil para akong aatakihin sa puso dahil sa sobrang bilis ng kabog nito. Be careful next time. Mabuti at nakarating kagad ako kanina pa. Kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sa'yo. Iwan mo na lang yan. Ako nang bahalang magkabit ng kurtina mamaya. Hindi ko alam kung assuming lang ba ako. Pero alam kong mababakas ang pag-aalala sa boses ni Andre. Sigurado po ba kayo, sir? Tumangutango naman si Andre. Kaya nakayuko akong nagpaalam dito na aalis na. Hindi pa man ako nakakalabas ng tuluyan nang narinig ko ang boses ni Andre na tinawag ang pangalan ko. Bel. Parang may kung anong mainit na bagay ang yumakap sa puso ko nang tawagin ni Andre ang pangalan ko. Dahan-dahan akong lumingon, pabalik sa kanya. Bakit po, sir? Sabi ko sa'yo, drop the sir. Makulit ka rin pala. Anyway, wait me here. Mabilis na wala si Andre sa aking paningin at sa muli nitong pagbalik, may hawak-hawak na itong isang paper bag. Ano po yan, sir? Nagdadalawang isip pa ako kung anong itatawag ko sa kanya dahil hindi ako sanay na tawagin siyang Andre. Suotin mo ito mamaya. Sasamahan mo ako sa party. Simple nitong sambit at agad akong tinalikuran. Hindi naman maproseso ng utak ko ang sinabi ni Andre, kaya mabilis rin akong tumalikod at naglakad pababa sa kwarto ng mga kasambahay. Mahigpit naman ang pagkakahawak ko sa paper bag na iniabot ni Andre kanina. Saan naman ang punta mo at bihis na bihis ka? Saka saan galing niyang suot mo? Mukhang mamahalin at elegante. Takang tanong ni Nailenda habang mapanuring sinusuri ang aking buong kasuotan.
Nakatingala ako sa aking sarili sa harap ng salamin. Pinagmamasdan ang aking postura. Hindi ko akalaing babagay ang damit na ito sa akin. Pero, nararapat bang ako ang sumuot ng damit na ito? Nagpapasama po kasi si Sir Andre mamaya sa party. Ang sabi po niya kasi sa akin kanina ay suotin ko daw tong damit na to at samahan ko siya sa party mamaya. Nahalata ako naman ng gulat sa mga mata ni Nailenda. Si Sir mismo ang nagbigay sa'yo ng damit na yan? At pinapasama ka sa party mamaya? Paniniguradong tanong ni Nailenda. Marahan akong tumango kay Nailenda. Kasabay naman noon ang 3 katok na nagmula sa pintuan ng kwarto. Nariyan na po ata si Sir. Mauna na po ako, Nailenda. Paalam ko at mabilis na kinuha ang bag ko saka mabilis na lumabas ng kwarto. Pero parang halos malaglag ang pangako dahil sa lalaking sumalubong sa aking harapan. Tumama agad ang mabango niyang halimuyak sa aking ilong. Kasabay nun ang pagbuka ng aking bibig dahil sa pagkamangha. Parang tambol ang puso kong tumatambol sa bilis dahil sa lakas ng pagtibok niyon. Hindi ko akalaing may igagwapo pa pala si Sir Andre dahil ang kanyang postura ngayon ay halos ikalaglag na ng aking panty. Hindi ko maitatanggi na parang mas lalo ata akong tinamaan kay Andre. Tapos ka na bang pagmasdan ako? Mabilis namang bumalik sa sariling wisyo ang sarili ko nang marinig ang boses ni Andre. You look beautiful in that dress. Papuri niya na alam kong labis na kinapula ng aking mga pisngi. Sigurado ka bang ako ang isasama mo sa dadaluhang party? Saka ano naman ang gagawin ko sa party na yon? Wala naman akong alam sa mga ganyang bagay. Sasamahan mo lang akong pumunta sa party na yon. At wala ka nang iba pang gagawin. Just enjoy the party. Ayoko lang talagang pumunta roon ng mag-isa. Alam mo namang busy ang mom nyo. Kaya ikaw na lang ang napili kong samahan ako. Kaysa naman si Nailenda. Baka mapagod lang siya roon. Paliwanag ni Andre at inilahad ang kanyang kamay para anyayahan akong lumakad na. Walang pag-aalinlangang pinulupot ko ang aking kamay sa kanyang braso. Nadamang-dama ko ang tigas. Halata ang pagiging maskulado nito. Andito na tayo. Mabilis na anunsyo ni Andre nang itigil niya ang kotse sa isang parking lot. Pero hindi naman nagpapatalo ang sasakyan ni Andre. Magtatagal po ba tayo rito sa loob? Takang tanong ko habang pinagbubuksan ako ni Andre ng pinto ng kotse. Pilit kong pinapakitang normal lang ang lahat. Kahit na halos mangisay na ako sa loob ko sa sobrang kilig na nararamdaman. Yes, baka abutin tayo ng ilang oras sa loob. Marami rin kasi akong kailangan kausapin at i-discuss. So, shall we enter? Tumango naman ako at pinulupot muli ang kamay ko sa maskuladong braso ni Andre. Habang sari-sari naman ang pumapasok sa aking isipan, pakiramdam ko ngayon ay nasa pwesto ako ni Ma'am Maxine. Mukha kaming magkasintahan ngayong gabi ni Andre. Pero alam ko na ngayong gabi lang ito at matatapos din ang lahat. Babalik ulit kami sa dati, kinabukasan. Ako ay isang kasambahay habang si Andre ang boss ko. Mabuti ata, nakadalo ka, Mr. Mercado. Bati ng isang may katandaan ng lalaki sa amin nang makapasok kami sa loob ng party. Bumaling naman kaagad ang tingin nito sa akin at sa buo kong katawan na mistulang pinagdanasaan na kaagad. May kasama ka palang isang maganda at sexing babae. Do you mind introducing her to us? Mapagbiro at puno ng kagalakan ang tono ng boses ng matandang ito. Sure, Mr. Luke. May date tonight. My woman, Belle. Pagpapakilala ni Andre sa akin. Pero iba ang dating noon. Ilang beses nagpaulit-ulit sa aking isipan ang sinabi ni Andre. Bakit pakiramdam ko? Totoo ang lahat ng mga katagang sinabi niya. Ngayon,
Pero paniguradong sinasabi niya lang iyon dahil nahihiya siyang sabihin na kasambahay lang ako. Lasing ka na, Andre. Paano na tayo makakauwi niyan? Hindi naman ako maalam na mag-drive ng kotse. Awat ko kay Andre mula sa pag-iinom nito. Mas lalo namang humigpit ang hawak nito sa aking bewang. Buong party kasi ay halos itali na ako ni Andre sa kanya. Dahil ayaw ako nitong pakawalan sa higpit ng kanyang pagkakahawak sa aking bewang. Huwag ka mag-alala, babe. Enjoy the party. Ako ang bahala sa'yo. Lasing niyang tugon, kaya napabuga na lang ako ng malalim na paghinga. Naaamoy ko na rin ang alak sa aking katawan dahil kay Andre. Hindi ako lasing dahil hindi naman ako umiinom. Iniisip ko talaga kung papaano kami makakauwi nito. Alauna na ng madaling araw, patuloy pa rin ang mga tao rito sa pagsasaya. Ganito ba talaga ang party? Pagod ka na ba? Gusto mo na bang umuwi? Tanong niya nang mapansin niyang hindi na ako nagiging komportable sa mga nangyayari. Gusto ko nang umuwi, Sir Andre. Mabilis na nagbago ang timpla ng mukha niya dahil sa paraan ng pagtawag ko sa kanyang pangalan. Ganoon na lang ang pagsisisi ko sa ginawa kong iyon. Nangatake ni Andre ang bewang ko, papalapit sa kanya, at mabilis na sinakop ang aking labi. Napangiwi naman kaagad ako dahil sa lasa ng alak. Pero mabilis din namang nawala iyon nang mapalitan ng sensasyon ng aming halikan. Pakiramdam ko ay parang ayoko nang umalis sa posisyon naming dalawa. Kahit hindi ako nakainom, unti-unti kong nararamdaman ang pag-iinit ng katawan ko dahil sa malalim na halik ni Andre. Umalis na tayo sa lugar na to. Bulong niya at agad na hinawakan ng kamay ko at agad akong hinila papunta sa parking lot. Ang buong akala ko ay makakauwi na kami, pero nagkamali ako. Akmang papasok na ako sa loob ng kotse nang bigla akong pigilan ni Andre at mahigpit akong isinandal sa pinto ng kotse at mabilis na sinakmal ang aking labi. Hindi ko magawa-gawang itulak siya palayo sa akin dahil umaayon ang katawan ko sa kasalukuyang nangyayari. Ang mga halik ni Andre na unti-unting gumapang patungo sa leeg ko. Kasabay nun, ang malapad na palad ang sumakop sa mayayaman kong dibdib. Hindi ko maiwasan ang mapaungol dahil sa sensasyong nararamdaman. Unti-unti ko na ring nararamdaman ang malapot at malagkit na likido ang kumakawala sa aking perlas. Hindi ko na kayang pigilan pa to. Gusto kitang tikman ngayon, Belle. Namamaos ang boses na bulong ni Andre sa aking tenga. Hindi ako tumugon dahil kusa nang kumilos si Andre para angkinin ako. Hinigit ako nito papasok sa loob ng sasakyan. Halatang hindi na kaya pang pigilan pa ni Andre ang nararamdaman dahil kusa na niyang tinanggal ang lahat ng saplot. Kaya naman, sunod-sunod na akong napalunok at hindi makagalaw habang nakatingin sa tayong-tayo at nag-uumigting nitong espada. Hindi ko ata kaya ang espada mo, sir. Pwede bang mag-back out? Nanginginig kong sambit dahil sa dambuhalan niyang espada. Hindi ka na pwedeng umatras, babe. Let me undress you, babe. Sa sinabing iyon ni Andre, ay parang naging sunod-sunuran ako sa kanya. Huli ko nalang natagpuan ang aking sarili na nakaupo sa maugat niyang espada habang binabagtas nito ang masikip at makipot kong lagusan. Hindi ko maiwasan ang maiyak dahil sa sakit na nararamdaman. Pero kalaunan, ang aking mga higbing nakakulob sa loob ng kotse ay napalitan ng malalakas na halinghing naming dalawa ni Andre habang parang nililindol naman ang kotse niya dahil sa lakas ng bayo nito. Kamusta na ang pakiramdam mo?
Mabuti at gumaling ka na agad. Ano ba kasing nangyari sa'yo? At mahigit 1 linggo kang nilagnat. Si Nailenda kaagad ang unang bumungad sa aking harapan nang imulat ko ang aking mga mata. Mabuti at umayos na ang pakiramdam ko. Hindi ko akalaing lalagnatin ako at hindi ako makakalakad ng 1 linggo dahil sa malaking espada ni Andre. Naambunan lang ata ho ako kaya ako nilagnat. Pagsisinungaling ko kay Nailenda. Pero maayos naman na po ang pakiramdam ko. Kaya ko nang kumilos at gumawa ng mga gawaing bahay. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya mabinat ka. Ayos na po ako at makakatulong na po ako sa bahay. Mabilis na tumango si Nailenda at nagpaalam na dahil meron pa siyang aasikasuhin. Simula naman ng gabing may nangyari sa aming dalawa ni Andre ay hindi na muli pa kaming nagkita. Dahil mabilis akong nagtungo noon sa kwarto pagka-uwi namin at lalong hindi kami nagkita dahil mahigit 1 linggo akong nakakulong sa kwarto dahil sa sama ng pakiramdam. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano ako makikitungo nito kay Andre dahil sa nangyari sa aming dalawa. Gusto ko ulit gawin ang bagay na yon, Bel. Muntikan pa akong mapatalon sa gulat nang biglang isang kamay ang humawak sa aking putan at bumulong sa aking tenga. Nasa kalagitnaan ako ng paghuhugas, kaya hindi ko namalayan ang pagpasok ni Andre sa loob ng kusina. Ano bang ginagawa mo, Andre? Nahihirapan kong bigkas, habang mainit na braso naman ang pumalibot sa aking bewang. Hindi naman ako makahinga dahil sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Akala ko ay nilalayuan mo ako. 1 linggo kitang hindi nakita. Hindi mo ba nagustuhan ang nangyari sa ating dalawa? Halos magsitaasan ang lahat ng balahibo ko dahil sa labi ni Andre na tumama sa aking batok. Lumayo ka nga sa akin. Baka may makakita sa atin sa ganitong posisyon. Saka hindi naman kita nilayuan. 1 linggo akong may sakit, kaya hindi ako nakapasok. Paliwanag ko kay Andre at mabilis ko itong hinarap matapos hugasan ang mga hugasin. Nagkasakit ka? Okay ka na ba ngayon? Dapat nagpapahinga ka na muna ngayon. Baka mabinat ka. Halata sa tono ng boses niya ang labis na pag-aalala. Inilapat din ito ang kanyang palad sa aking noo kung may lagnat pa ba ako. Wala akong ibang naramdaman sa kanyang inakto, kundi inis, dahil nagpapanggap lang itong nag-aalala. Ngayon, lapit ito ng lapit dahil isa lang naman ang kailangan niya. Iyon ay ang muling makuha ang katawan ko. Baka may ibang makakita sa ating dalawa rito. Saka may gagawin pa akong ibang gawain. Paalam ko. Pero hindi ko man lang nagawang ihakbang ang mga paa ko nang buhatin ako ni Andre at pinaupo sa lababo. Ramdam ko pa ang lamig ng semento sa aking puwetan. Walang ibang makakakita sa atin dito, Bel. Nilak ko ng pinto nang bumasok ako. Saad niya at mabilis na hinalikan ang leeg ko. Gusto kong mainis sa sarili ko dahil para akong salamin na mabilis bumigay. Kahit ayaw ko, kung gusto naman ng katawan ko, ay wala akong ibang nagawa, kundi ang muling ipaubaya ang aking katawan kay Andre. Parang may ibang tao ang kumokontrol sa katawan ko, dahil kusa itong tumutugon sa bawat aksyon ni Andre. Lumipas ang 2 linggo, parang gusto ko na lang kaltusan ang aking sarili, dahil pumayag ako sa gustong mangyari ni Andre, ang maging kabit nito at maging parausan sa tuwing wala si Ma'am Maxine. Alam kong mali ang ginagawa namin, pero mas nangingibabaw ang tukso sa dibdib ko, kaya wala akong ibang magawa kundi sundin ang gusto ng katawan ko. You look so beautiful, Bel. Hindi ka nakakasawa. Gustong-gusto kitang angkinin gabi-gabi. Pabulong ang boses niya habang binibitawan ang kanyang mga salita.
Kasabay noon ang kanyang labing gumagapang sa aking balikat habang nakatayo siya sa aking likuran. Unti-unti niyang hinubad ang aking suot. Pero ganoon na lang ang aming labis na pagkakataranta nang marinig namin ang boses ng isang babae habang kumakatok sa labas ng kwarto ni Andre. Babe, open the door! Ayusin natin tong problema natin. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. I really love you, Andre. Dinig kong naiiyak na saad ni Ma'am Maxine sa labas ng pinto. Napatingin naman ako kay Andre nang mahigpit nitong hawakan ang kamay ko at hinila papalapit sa isang malaking cabinet ng mga damit. Magtago ka muna rito. Hindi pwedeng mahuli tayo. Agad na sinunod ko ang gusto ni Andre. Kahit parang naninikip ang dibdib ko. Nasasaktan ako. Oo, aaminin ko. Pero sino bang tanga ang dapat sisihin sa nangyayari sa akin ngayon? Wala nang iba kundi ako. Dahil ako naman ang pumili sa landas kong ito. Nang maisara ni Andre ang pinto ng cabinet, kusang kumawala ang mainit na mga luha sa aking mga mata. Lasing ka na, Maxine. Matulog ka na. Bukas na tayo mag-usap. Kapag naimasmasan ka na. Narinig ko ang boses ni Andre nang buksan nito ang pinto ng kanyang kwarto. No! Mag-usap tayo ngayon din. Ayoko mawala ka, babe. Mahal na mahal kita. Handa akong gawin lahat para lang bumalik tayong dalawa sa dati. Pagmamakaawa ni Ma'am Maxine, hindi ko alam na may away pala ang dalawa. Kaya ilang araw nang hindi umuuwi at nag-uusap sina Andre at Maxine. Ipagpalipas mo na muna yan, Maxine. Magpahinga ka muna. Bukas na natin yan pag-usapan. Kung yan ang gusto mo, but I want you, babe. Nangunot ang noo ko dahil sa narinig ko mula kay Maxine. Hindi ko alam ang nais nitong sabihin dahil ilang minuto na ang lumipas. Wala man lang akong narinig na ingay mula sa dalawa. Ang tangi ko na lang narinig ay ang pagsara ng pinto at pag-lock niyon. Sinubukan kong sumilip sa maliit na siwang ng pinto ng cabinet. Pero ganoon na lang ang paninikip ng dibdib ko kasabay ng panlalabo ng aking mga mata dahil sa mga luhang kusang kumakawala sa aking mata. Kitang-kita ko kung paanong magsaklob ang kanilang mga labi at hindi lang doon nagtatapos dahil habang pinipigilan ko ang humagulgol sa loob ng cabinet ay dinig na dinig ko ang malalakas na halinghing ni Maxine habang nasa ibabaw niya si Andre. Para akong sinasaksak dahil sa aking mga nasasaksihan. Gusto ko nalang maglaho na parang bula at umalis sa lugar na to para sa aking ikabubuti. Ito na ba ang karma ko dahil sa ginawa kong kasalanan? Ngayon ako tinamaan ng realisasyon dahil sa mga maling bagay na nagawa ko. Binaboy ko lang pala ang sarili ko nang ipaubaya ko ang aking katawan sa lalaking alam kong sasaktan lang ako sa bandang huli. Sinira ko lang ang pinangahawakan kong dignidad. Mahigit 2 oras akong nanatili sa loob ng cabinet hanggang sa tuluyang makatulog ang dalawa. Marahan akong humakbang palabas ng kwarto para lang hindi magising ang dalawa. Mabigat ang bawat hakbang ng aking paa habang tinatahak ang daan tungo sa balkonahe ng bahay para magpahangin. Pero sa kalagitnaan ng aking pagmumuni-muni, isang mainit na bisig ang bumalot sa aking bewang ng sobrang higpit at hinalikan ang aking leeg. Sinubukan kong magpumiglas pero masyadong malakas ang lalaki kaysa sa akin. Ano ba, Andre? Bitawan mo ko! Patuloy kong pagpupumiglas. Nakaharap na ako sa kanya habang hinahalikan nito ang leeg ko tungo sa aking dibdib. Lumayo ka sa akin! Buong puwersa kong tinulak si Andre at malakas na pinadapo ang palad ko sa kanyang pisngi, dahilan upang mamula ang mga iyon. Bumalik ka na kay Ma'am Maxine. Baka hanapin ka pa nun kapag nagising.
Sinusubukan ko namang lumihis ang tingin sa mga mata ni Andre. Pero bigo ako. Nang magtama ang aming mga mata, ay wala akong ibang makitang emosyon doon, tanging pagtataka at gulat lamang. Hindi ba siya galit dahil sa ginawa kong pagsampal sa kanya? You cried. Bigkas niya. Hindi siya nagtatanong dahil ang boses niya ay may halong lungkot nang mapansin na namumugto ang mga mata ko. Agad kong iniwas ang aking mga tingin sa kanya, pero mabilis niyang hinawakan ang baba ko at tinapat sa kanyang muka. Babalik na ako sa kwarto namin ni Nailenda, Andre. Matutulog na. Nahulog ka na ba sa akin? Kaya ka umiyak kanina? Malamlam ang tinig ng boses niya, pero hindi ko magawang sagutin ang kanyang tanong. Gusto kong isigaw sa kanyang mukha ang salitang oo, pero parang bumara lang sa lalamunan ko ang mga salitang dapat sasabihin ko. Sabihin mo sa akin, Belle. May gusto ko na ba sa akin? Kasi kung... Oo! Gusto kita! Matagal na! Pero ngayon, hindi na kita gusto, Andre. Kasi hindi naman ako masasaktan ng ganito kung pagkagusto lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ako iiyak at hahagulgol ng ganito kung gusto lang kita. Andre, mahal na kita. Kung alam mo lang. Nasasaktan ako, oo, sobra. Pero ano nga bang karapatan ko? Hamak na kasambahay lang ako sa bahay na to. At ikaw ang amo ko. Anong karapatan ko magselos kung kabit at pampalipas oras lang naman ako? Hindi kagaya ni Ma'am Maxine. Pero sana, ako na lang siya. Parang gripo ang mga luha kong patuloy sa pagdaloy mula sa aking mga mata. Hindi ko na napigilan pa ang damdamin ko dahil masyado nang mabigat ang lahat. Ano na ngayon ang gagawin mo? Ipagtatabuhin mo na ba ako dahil inamin ko na ang lahat sa'yo? Sorry kung... Hindi ko na natapos pa ang ibang mga salita ang aking sasabihin dahil sa isang mainit na labi ang sumakop sa aking bibig. Ang mga labi ni Andre. Akala ko... Ako lang ang nakakaramdam ng bagay na yan. Gusto rin kita, Belle. Kaya nga ikaw, ang inanyayahan kong sumama sa akin sa party noon. Simula nang may mangyari sa ating dalawa at paulit-ulit nang nangyari sa atin, aaminin ko na wala ang nararamdaman kong paggagusto sa'yo, Belle. Kasi alam kong mahal na kita. Kapag kasama ko si Maxine, ikaw nasa isip ko. Nitong mga nakaraang linggo, ikaw lang ang hanap ko. Ikaw lang ang kailangan ko. Nababaliw na ako sa'yo, Belle. Imbes na matuwa ako dahil sa kanyang sinabi, mas lalong naging komplikado lang ang lahat. Hindi ito pwede, Andre. Hindi tayo pwede. Paano si Maxine? Umiiling-iling ako habang hawak ni Andre ang pisngi ko. Kaya ko siyang iwan para sa'yo, Belle. Kaya kong isugal ang lahat para lang sa'yo. Ikaw ang kailangan ko at ang mahal ko. Hindi na si Maxine. Wala nang ibang salita pa ang lumabas sa aking bibig dahil muli na namang sinakmal ni Andre ang aking labi. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na mahal kita, Belle. Bulong ni Andre at muling inilapat ang kanyang labi sa aking leeg at parang uhaw na hinubad ang aking suot na pang-itaas. Tumambad naman sa kanyang harapan ang dibdib kong mayayabong na kaagad nitong nilamas at hinalikan. Unti-unti namang nawala sa ulirat ang aking sarili dahil sa nakakahibang na haplos ni Andre sa aking balat. Nawala naman sa aking isipan na nasa balkonahe nga pala kami ng bahay at anumang oras ay maaring may makakita sa amin na may ginagawang milagro. Pero wala roon ang atensyon ko dahil ang atensyon ko ay nakatuon kay Andre. Turn around, babe. Utos niya. Tuwad. Sunod niyang utos nang maibaba ang suot kong pajama sa aking paahan. Nakatalikod ako sa kanya
habang nakatuwad, kaya hindi ko makita kung anong ginagawa nito sa aking likuran. Huli ko na lang naramdaman ay ang mahaba at matigas niyang espada na marahang sinusulong ang aking mahiwagang perlas. Kasunod nun ay ang sunod-sunod at gigil na gigil nitong pagbayo mula sa aking likuran. Naramdaman ko naman ang kamay ni Andre na hinila ang buhok ko. Kasabay noon ay ang paglagatik ng kamay nito sa aking puwitan. Imbes na masaktan, kakaibang sensasyon ang naramdaman ko. Mas lalong nag-init ang aking katawan. Parehas kaming hingal na hingal ni Andre nang maabot naming pareho ang kasukdulan. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat dahil pinulot ni Andre ang damit naming nagkalat, sabay buhat sa akin at dinala ako sa banyo para doon ipagpatuloy ang pangalawang round. Ikaw lang ang babaeng makakasama ko hanggang sa uli. Pangako yan. Muling pinag-isa ni Andre ang katawan naming dalawa habang dumadaloy ang malamig na tubig sa aming katawan na may halong nagpadagdag ng kakaibang sensasyon. Halos lahat na ata ng parte ng katawan ko ay nagawa ng hawakan ni Andre dahil hindi ito tumigil hanggat hindi nito nadadampian ng kanyang labi ang lahat ng parte ng katawan ko. Pagod na ako. Gusto ko nang matulog. Saad ko nang muling marating ang kasukdulan habang nanginginig ang tuhod dahil sa pangihina. Mahigpit kong niyakap si Andre at pinaubaya ang aking katawan sa kanya dahil hindi ko na nagawa pang labanan ang aking antok at pagod. Pero bago pa man ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko pa ang mahihinang bulong ni Andre sa aking tenga. Mahal na mahal kita, Bel. Mahinang bulong niya, pero malinaw ko pang narinig. Alam mo ba kung gaano kalaking kasalanan ang ginawa mo, Bel? Napakalaking kasalanan ang ginawa mo sa Panginoon. Ang pangangabit at pangaangkin sa lalaking pagmamay-ari na ng iba. Isa itong mabigat na kasalanan. Wala akong ibang masabi, kaya napayuko na lang ako habang nakikinig sa mga sermon ni Nailenda. Nasaksihan pala nito ang bagay na ginawa namin ni Andre sa balkonahe noong nakaraang araw. Pero, mas bagay talaga kayo ni Sir Andre kaysa kay Ma'am Maxine. Halos malaglag ang pangako dahil sa sinabi ni Nailenda. Ang bilis nagbago ng ekspresyon niya. Hindi naman siguro kayo nakahit-hit, Nailenda. Takang tanong ko. Mahina namang natawa si Nailenda dahil sa naging tanong ko sa kanya. Ikaw talaga? Bakit naman ako hihit-hit? Ang sa akin lang ay alam ko namang mahal niyo ni Sir Andre ang isa't isa. Kaya, bakit niyo hahadlangan ang nararamdaman niyo? Ang kaso nga lang, kung susundin niyo ang kagustuhan ng puso niyo, may isang tao namang masasaktan. O siya, mag-ayos ka na. Marami pa tayong tatrabahuin ngayon. Agad na tumayo si Nailenda at lumabas ng pinto. Hindi naman maalis ang ngiti sa aking mga labi. Pero saan nga ba aabot ang pagmamahalan naming dalawa ni Andre? Handa ba talagang gawin lahat ni Andre para sa akin? O sinabi niya lang iyon dahil ayaw niyang umalis ako? Hindi pa rin talaga mawala-wala ang pagdududa ko sa mga salita ni Andre. Hindi mo lang basta-bastang mapapatunayan ang isang bagay gamit lang iyong mga salita. Kailangan may kaakibat din itong batayan at patunay o mga aksyong nagsasaad na mahal mo nga ang isang tao at puro ang intensyon mo sa kanya. Gaya nga ng sabi ni Nailenda, kung susundin namin ang dinidikta ng puso namin, may isa naman na masasaktan. Kailangan bang may ibang tao rin na masaktan sa isang pagmamahalan? Pero ako naman ang magiging dahilan ng sakit na mararamdaman ni Maxine dahil sa una pa lang, ako ang pinagmulan ng lahat. Ako ang nakihati, habang si Maxine naman ang nauna. Niligpit ko na ang kama ko bago ako lumabas para sumunod kay Nailenda. Pero bago ako tuluyang lumabas, pumasok muna ako sa banyo para maghilamos at magpalit ng damit.
Hindi naman pwedeng magtrabaho akong nakapantulog. Matapos mag-ayos, akmang lalabas na sana ako ng kwarto nang malalakas na katok na halos masira na ang pinto ang nanggaling sa pintuan. Nangunot naman ang noo ko dahil rito. Sino naman kaya ang halos sirain na ang pinto dahil sa lakas ng pagkatok nito? Nakakunot ang noo kong binuksan ko ang pinto. Pero ganoon na lang ang gulat ko nang makitang galit na nakatayo si Ma'am Maxine sa harapan ko. Para itong takureng umuusok sa galit. Ma'am Maxine, kayo po pala. Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ko, kahit na nahalata ko na ang pakay nito. Isang malakas at hagalpak na tawa ang naging tugon ni Maxine na may halong sarkasmo. Anong kailangan ko? Siyempre ikaw! Ikaw na malandi at hampas lupang babae ka! Galit na sigaw ni Maxine at malakas na hinablot ang buhok ko dahilan para matumba ako sa sahig. Masakit, ma'am! Ma'am Maxine! Tama na ho! Pagmamakaawa ko dahil sa lakas ng pagkakasabunot niya sa buhok ko. Sino sa tingin mo ako para tumigil, ha? Akala mo ba hindi ko malalaman ang tungkol sa paglalandi mo kay Andre? Ang lakas naman talaga ng loob mo. Sabagay, ang mga higad na kagaya mo, walang sinasanto. Lahat papatulan. Bakit? Ano bang habol mo kay Andre, ha? Pera? Magkano bang kailangan mo? Sinubukan kong magpumiglas mula kay Maxine at nang magawa kong makaalis sa kanyang pananabunot, agad akong tumayo at tinulak siya palayo sa akin. Kailanman, hindi ko hiniling ang pera kay Andre. Hindi pera ang kailangan ko, kundi siya. Mahal ko si Andre at mahal niya rin ako. Kitang-kita ko kung paano mas lalong nagliyab ang galit sa mukha niya. Sa itsura ni Maxine ay akala mo'y dragon na naghahasik ng lagim. Ngunit hindi ako nagpatalo sa kanya. Lalaban ako dahil alam kong meron akong alas. Mahal ka niya? Sigurado ka ba dyan? Pampalipas oras ka lang ni Andre. Yan ang tandaan mo. Para namang kumirot ang puso ko sa mga sinabi ni Maxine. Kasabay nun ay ang isang malakas na palad ang tumama sa aking pisngi at ang pagkaladkad sa akin nito sa sahig. Ano ba? Bitawan mo ako! Ano ba? Pagpupumiglas ko. Nakakuha naman ako ng tsansang kagatin ang kamay nito, kaya halos mapairit ito sa sobrang sakit. Ikaw na nga itong kabit? Ikaw pa ang malakas ang loob na saktan ako? Ibang klase ka rin talaga yan, no? Highest to the level ang katapangan mo. Kung ako sa'yo, layuan mo na si Andre. Dahil hindi mo ako kilala, mas marami akong kayang gawin na hindi mo magugustuhan, Belle. Hindi ako nagpatinag sa mga matang nanlilisik ni Maxine. Ako na ang mahal ni Andre. Kaya layuan mo na siya. Hindi ka na niya kailangan pa sa buhay niya. Dahil ako na ang kailangan niya. Oh, talaga? Tignan natin kung sinong pipiliin niya sa ating dalawa. Tumigil sa pagsasalita si Maxine at marahang hinimas ang kanyang tiyan. Kung daladala ko sa aking sinapupunan ang kanyang magiging anak. Halos manikip ang dibdib ko sa ibinunyag ni Maxine sa akin. Nanginginig ang aking kamay at hindi magawang makapagsalita. Alam kong nanunubig na ang mga mata ko, pero nagawa ko pa ring pigilan ang luha ko na gustong nang kumawala sa aking mga mata. Buntis si Maxine? Alam ko at paniguradong siya ang pipiliin ni Andre. Isa pa, wala na rin naman pala akong magagawa. Kung ipagpipilitan ko pa ang sarili ko at ang gusto ko, ayoko namang maging dahilan kung bakit lalaking walang maganda at maayos na pamilya ang anak nila. Mas pipiliin ni Andre ang bata kaysa sa akin. Siguro naman, may natitira ka pang kahihiyan dyan sa sarili mo. Ano? Magkakaroon na kami ni Andre ng pamilya? Ano? Balak mo pa rin bang sirain ang magandang kinabukasan ng magiging anak namin?
You are now fired. Umalis ka na sa pamamahay na to as soon as possible dahil hindi pwedeng ma-stress ang buntis. Hindi na ako tumugon pa o naglabas ng iba pang mga salita. Mabilis akong tumakbo papasok sa loob ng kwarto namin ni Nailenda. Pagpasok ko pa lang sa loob, nagunahan na kaagad ang aking mga luha. Nanlalabo ang aking mga matang, hinahagilap ang aking mga gamit. Ano ba ang dahilan para manatili ako sa bahay na ito? Ayoko namang makasira pa ng ibang pamilya. Saka tiyak akong mawawala na ang nararamdaman ni Andre para sa akin dahil magkakaroon na ito ng sarili niyang anak. Mabilis kong inimpake ang lahat-lahat ng gamit ko. Wala nang dahilan pa para manatili pa ako sa bahay na to. Tanggal na rin naman na ako bilang kasambahay. Oh, Bel! Saan ka pupunta? At puro luhay ang mga mata mo. Ano bang nangyari sa'yo? Puno ng pagtataka at pag-aalalang tanong ni Nailenda. Isang mahigpit na yakap naman ang binigay ko rito. Aalis na po ako, Nailenda. Kayo na po ang bahala sa bahay na to. Saka for sure, makakahanap naman po agad sila ng kapalit ko. Hanggang dito na lang, Nailenda. Kailangan ko na pong umalis. Mga huling salitang binitawan ko bago ako humakbang para lisanin ang lugar na mayroong napakaraming memorya sa aking isipan. Nak, ito, kumain ka muna. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Nag-aalala na kami ng papa mo sa'yo. Baka mapano ka niyan. Naramdaman ko naman ang pag-upo ni Mama sa gilid ng kama ko. Sa kanya sinuklay ang buhok ko gamit ang kanyang mga daliri. Simula nang umalis ako sa bahay ni na Andre, ay umuwi na ako rito sa probinsya. Sa bahay namin. Hindi ko magawa-gawang sabihin ang lahat kay Mama at alam kong nagtataka na ang mga ito dahil sa aking biglaang pag-uwi. At hanggang ngayon, 3 araw na akong nagkukulong sa aking kwarto at wala nang ibang ginawa. Kainin mo na itong mga dala kong Hindi na natapos ni Mama ang kanyang mga sasabihin nang biglang tumayo ako sa pagkabigla at mabilis na tinahak ang daan patungo sa banyo at humihilab ang tiyang sumuka sa inidoro. Naramdaman ko naman ang kamay ni Mama na humahagod sa aking likuran. Eto tubig. Ayos ka lang ba, anak? Alalang tanong ni Mama sa akin. Tumangu-tango naman ako habang nagmumumog. Ayos lang po talaga ako. Medyo nahihilo lang. Saad ko at mahigpit na hinawakan ang baso. Epekto lang siguro ito nang hindi ko pagkain ng 3 araw. Hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin, anak. Hindi mo kailangan itago yung pagbubuntis mo. Naiintindihan kita. At isa pa, malaki ka na. Para naman akong naistatwa dahil sa sinabi ni Mama. Ma, ano pa bang sinasabi niyo dyan? Hindi ho ako buntis. Epekto lang siguro ito dahil ilang araw na akong hindi kumain. Iling-iling kong saad. Pero sa mukha ni Mama, mukhang hindi ito naniniwala sa mga sinabi ko. May pregnancy test dyan. Gusto mo bang subukan? Alok ni Mama na kinakunot ng aking noo. Mahina naman akong natawa. Ma, hindi nga ako buntis. Ang kulit niyo naman eh. Akma namang babalik na ako sa aking kwarto nang hawakan ni Mama ang kamay ko. Wala namang masama kung susubukan mo, anak. Saka sa tingin ko, hindi mo pa rin alam ang nangyayari sa'yo. Hindi naman ako nakagalaw sa sinabi ni Mama dahil sa kalituhan. Ano ang ibig sabihin ni Mama? Umalis ito sa aking harapan at bumalik na may hawak-hawak na pahabang maliit na kahon na may nakasulat na pregnancy test. Kinuha ko ang pregnancy test na hawak ni Mama para subukan dahil alam ko na hindi ako tatantanan ni Mama kung hindi ko susundin ang gusto niya. Kaya wala akong ibang magawa kundi subukan ang pregnancy test. Para na rin ipakita sa kanya na hindi nga ako buntis.
Pagpasok ko sa loob ng banyo, kinuha ko ang pregnancy test mula sa kahon nito at ginamit ang dropper para gamitin sa pagkolekta sa aking urine. 2 beses kong pinatak ang ihi ko sa PT at agad na lumabas ng banyo para ipakita kay mama ang result. Sabi ko naman kasi sa'yo, ma, hindi ako buntis. Ang kulit mo kasi. Mabilis na nilahad ko kay mama ang pregnancy test at mabilis itong iniwan sa tapat ng banyo. Diretso akong naglakad papunta sa kwarto ko at naupo sa harap ng mga pagkain. Para malaman ang tunay na resulta ng pregnancy test, kailangan mo munang maghintay ng ilang minuto. Kung isa lang talaga ang guhit, hindi ka buntis. At kung 2 naman ang lumabas na guhit, nagdadalang tao ka. Napahinga na lang ako ng malalim dahil akala ko ay tatantanan na ako ni mama. Pero sumunod pa pala ito sa akin sa loob ng kwarto. Nang makalapit ito, kinuha niya ang kamay ko at inilapag ang pregnancy test sa aking palad. Ganoon na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makitang meron itong 2 kulay pulang guhit. Positive! Buntis ako! At si Andre ang ama! Lumipas ang 5 buwan at ngayon ay ang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ko. 6 na buwan na pala ang tiyan ko, pero halos kasing laki na ito ng 9 na buwan. Hirap na rin akong kumilos dahil sa sobrang laki na ng tiyan ko. Nang magpa-check up kasi ako noong unang buwan pa lang, ay nalaman ko na hindi lang pala 1 o 2 ang nasa sinapupunan ko, kundi 3. Triplets ang naging bunga ng pagsasama namin ni Andre. At wala sa plano kong ipakilala sa kanya ang mga anak namin. Masaya at alam kong bumubuo na ngayon si Andre ng isang pamilya kasama si Maxine. Ayoko namang habulin pa siya at sabihin na may anak kami. Kaya kong buhayin ang mga anak ko nang ako lang. Hindi ko na kailangan pa sa buhay ko si Andre. 3 buwan na lang, anak. Malapit na ang kabuanan mo. Excited na akong panggigilan ng mga apo ko. Nagagalak na sambit ni mama. Parehas kaming nasa sala ni na mama at papa habang nanonood ng television. Wala ka bang balak sabihin ang tungkol sa anak nyo, sa ama ng mga anak mo? Dapat ay sabihin mo dahil hindi naman po pwedeng hindi siya magbigay ng sustento sa iyo, anak. Pagkatapos ng mga ginawa niya sa iyo, hahayaan ka na lang? Alam na ni na papa at mama ang buong kwento dahil hindi ko naman maaaring ilihim ang lahat sa kanila habang buhay. Pa, kaya kong buhayin ang mga anak ko ng mag-isa lang at wala ang tulong ng lalaking yun. Isa pa, masaya na siya sa buhay niya. Ayoko namang gambalain pa silang 2. Marahan kong sinandal ang aking likuran sa sofa dahil nananakit na ang aking bewang. Oo nga naman ba? Hindi na kailangan pang malaman ng lalaking yun ang tungkol sa mga apo natin. Baka kunin niya lang at ilayo ang apo natin sa atin. Pagbibigay suporta sa akin ni mama. Wala naman ng ibang nagawa si papa, kundi ang sumang-ayon sa aming 2 ni mama. Lumipas ang mga taon, nakayanan ko namang ipanganak at palakihin ang 3 kong anak nang wala si Andre. Katuwang ko naman ay sina mama at papa. Mabuti na lang at naririyan sila na handa akong tulungan. Kaya nang magdadalawang taon na ang triplets, ay agad akong naghanap ng ibang trabaho para naman makatulong din kina mama. Hindi naman pwedeng aasa na lang ako sa kanila at ng mga anak ko. Wala na rin naman na akong naging balita sa kalagayan ng ama ng mga anak ko. Ang importante ay masaya at kasama ko ang triplets. 5 taon na ang mga ito kaya medyo makukulit na. Hindi ko nga rin alam kung paano naalagaan ni mama ang 3. Ma'am Belle, tawag po kayo ni Sir Ian sa office. Bungad sa akin ni Ana nang makapasok ako sa loob ng resort. Tumango ako at nagtungo sa opisina ni Ian, ang nagmamay-ari ng resort na ito. Anong kailangan mo sa akin, bakla?
Taas kilay kong tanong kay Ian nang makapasok ako sa loob ng opisina nito. Baka bakla ka, ha? Ganyan mo dapat ang pagbati mo sa boss mo, ma'am. Maarting saad naman ni Ian na kinatawa ko na lang bago naupo sa upuang nasa harapan ng kanyang lamesa. Si Ian ang isa sa mga naging kaibigan at tumulong sa akin sa mahigit 3 taon. Dahil rin dito, nagkaroon ako ng desenteng trabaho. Dahil kay Ian, naging resort organizer ako, kung saan ako ang namamahala sa tuwing may mga event sa resort. Ano bang dahilan at pinatawag mo ako? May panibagong event na gaganapin dito sa resort. Since ikaw nga ang organizer, sa'yo ko ibibigay ang full responsibility para sa event na yun. Sana ay walang masabi ang mga merkado sa ating serbisyo. Kaya galingan mo, Belle. Diniscuss ni Ian ang mga dapat kong gawin. Saka ako tuluyang umalis sa kanyang opisina. Mga merkado raw ang pupunta rito sa resort, pero bakit parang pamilyar sa akin ang apelyidong iyon? Hindi ko mawari-wari pero bigla na lang akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Pero agad ko rin namang ipinagsawalang bahala ang nararamdaman at nag-focus sa gaganaping event. Kailangan walang masasabi ang mga merkado sa aming serbisyo. Puno ng kaba ang aking dibdib habang nakatayo sa harapan ng resort upang salubungin ang aming guest, ang mga merkado. Hindi ko mawari, ngunit parang mayroong kakaibang dala ang simoy ng hangin ngayon. Kinakabahan ako ng sobra. Huminga ako ng malalim nang isang itim na van ang huminto sa aming harapan, kasama ang ilan pang mga staff ng resort. Sabay-sabay naming binati ang mga merkado. Pero ganoon na lang ang pagtindi ng kabog ng dibdib ko ng isang lalaki na may hawak na bata ang lumabas sa loob ng van. Kasunod nito ay ang isang magandang babae na alam ko kung sino. Parang may kung anong kumirot sa aking dibdib nang makita kung gaano kaperpekto ang kanilang pamilya. Ang saya nila. Sana maranasan din ng mga anak ko ang bagay na yan. Ang makumpleto at makasama ang kanilang ama. Welcome to Banayad Resort, ma'am and sir. Sana'y mag-enjoy kayo sa pananatili sa isla. Kung may mga kailangan po kayo, huwag po kayong mahihiyang magtanong. Pagbati ko sa kanila habang pinipigilan ang sariling mautal. At sa muling pagtama ng kanyang tingin sa akin, parang lalong nanghina ang aking mga tuhod. Mahigit 6 na taon na rin pala ang nakakaraan simula nang magkita kami. Pero bakit ganon? Akala ko makakayanan ko nang makita siyang muli nang wala ng kahit na anong nararamdaman. Pero ngayong nasa harapan ko na siya, parang bumalik lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Ngumiti siya pabalik bago tumugon. Sure. Pwede na ba kaming pumunta sa room namin? Tanong ni Andre habang karga-karga ang anak nitong babae. Nasa likuran naman nito panigurado ang asawa niyang si Maxine. Tumango na lang ako bilang tugon kay Andre at inihabilin sa ibang staff ng resort ang pag-a-assist sa mga guest tungo sa room ng mga ito. Nang mawala sa paningin ko ang tatlo, doon lang naging normal ang kapaligiran. Ngunit hindi ang bigat sa aking dibdib. Alam kong hindi ako namukhaan ni Andre dahil nakasuot ako ng shades at sombrero na halos matakpan ang mukha ko. Sa tagal na rin ng panahon, paniguradong hindi na niya maaalala ang boses ko. Buong akala ko ay magiging maayos ang lahat, pero mukhang hindi ko ata may papangako kay Ian ang gusto nito dahil aaminin ko na aapektuhan ako na sina Andre at ang asawa niyang si Maxine ang aming VIP guest sa resort na hindi ko nga magawang kaharapin ang mga ito dahil panigurado hindi magugustuhan ni Maxine ang makita ako. Ian, pwede bang ikaw muna ang humawak sa guest natin ngayon? Tanong ko sa lalaking nakaupo sa aking tabihan. Kahit hindi ko pa nasisilayan ang mukha nito,
alam ko na agad kung sino ang lalaking tumabi sa akin. Habang nakaupo sa puting buhangin at pinapanood ang kalangitang unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Nawawala na ang kulay kahel nitong tanawin. Who's Ian? Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw sa aking pandinig na nagpatayo ng aking mga balahibo. Buong akala ko ay si Ian ang tumabi sa akin, pero nagkamali ako. Natatakot naman akong lingunin kung sino ito, kahit na alam ko na kung sino ang lalaking ito. Andre? Halos masamid ako sa sariling laway dahil sa gulat. Hindi ako makagalaw na parang nagyelo na ang aking katawan. Nahihirapan na rin akong huminga dahil sa sobrang bilis ng kabog ng aking dibdib. So, dito ka pala napatbad. Pagkatapos mo kong iwanan bigla, nang wala man lang pasabi. Dinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Andre, pero pansin kong may bahid iyon ng lungkot at galit. Ginawa ko lang ang tama at makakabuti sa ating dalawa. Mabilis kong iniiwas ang aking tingin sa kanyang mukha. 6 na taon na ang lumipas, pero kailanman hindi man lang nagbago ang itsura nito. Napakagwapo pa rin. Tama. May ginawa ka bang tama, Bel? Sarkastikong sambit niya na nagpakunot ng noo ko. Umalis ka nang wala man lang paalam. Na hindi ko alam na balak mo rin pala akong iwan noon. Eh di sana. Hindi ko na pinalala pa ang nararamdaman ko sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Andre? Hindi kita maintindihan. Puno ng kalituhan kong tanong. Baka hinahanap na ako ng mag-ina ko. Mauna na ako. Ang tangi kong natanggap na tugon mula kay Andre. Hindi ko naman maiwasan ang malungkot nang banggitin ni Andre ang salitang mag-ina. Pero hindi ka namin kailangan ng mga anak mo sa buhay namin. Lumipas ang buong gabing hindi maalis sa aking isipan ang naging usapan naming iyon ni Andre. Mahigit 6 na taon na, pero parang walang nagbago. Ganoon pa rin pala ang nararamdaman ko. Niloko ko lang pala ang sarili ko na hindi na ako apektado sakali mang muli kaming magkita. Buong umaga, busy ang mga tao sa resort dahil sa pag-aayos sa event na gaganapin mamayang gabi. Ngayon ko lamang nalaman na isang birthday party pala ang gaganapin dahil ika-6 years old na ng anak ng mga merkado o ang anak ni Andre at Maxine. Wala sa plano kong umattend sa nasabing party dahil alam kong hahanapin ako ng mga anak ko. Isa pa, baka magulo lang ang party kapag nakita ako ni Maxine sa lugar na yon. Pero wala akong magawa nang pilitin ako ni Ian dahil lahat ng staff ng resort ay nararapat na naroroon para mamonitor ang party. Pak! Bagay na bagay talaga sa'yo ang mga revealing na damit. Hindi halatang nagluwal ka ng 3 dyan. Mahina ko namang nahampas si Ian sa kanyang braso dahil sa sinabi niya. Sirak talaga. Tara na nga. Natatawang pinalibot ko naman ang aking kamay sa braso ni Ian, saka kami sabay na naglakad tungo sa event. Pagdating pa lang namin, ay ramdam ko na kaagad ang isang matilos na tingin na halos ikailang ko. Hindi naman ako bumibitiw sa pagkakakapit kay Ian. Hanggang sa matapos ang birthday celebration ay hindi pa rin nawala ang tingin na nakamasid sa akin. Luminga-linga ako sa paligid pero normal naman ang lahat. Matapos ng celebration ng anak ni Andre at Maxine, isang adult party naman ang naganap kung saan marami na ang nagsisiyahan habang may mga hawak-hawak na alak. Alam mo, Bel, pinaglihi ka ba sa tuko at kanina ka pa nakakapit sa akin? Alam mo, eto alak ang kapitan mo. Isang bote ng alak naman ang binigay ni Ian sa akin, kaya wala akong nagawa kundi inumin ito. Dagdag mo pa na mahigit 6 na taon na rin pala nang huli akong nakatikim ng alak. Teka lang hintayin mo ako rito. Magsi-CR lang ako. Paalam ko kay Ian
habang pasuray-suray na naglalakad tungo sa comfort room ng mga babae. Marami na akong nainom na alak, kaya malakas na ang tama nito sa aking katawan. Nanlalabo na rin ang paningin ko, kaya hindi ko na maaninag ang tinatahak ko nang biglang isang kamay ang humila sa akin sa loob ng banyo at mabilis akong siniil ng halik. Parang may sariling buhay ang katawan kong rumisponde sa mga halik ng lalaking to. Hindi ko alam kung epekto ba ng alak ang nararamdaman ko, pero nag-iinit na ang katawan ko. Habang nagsisimula ng mabasa ang perlas ko na mahigit 6 na taon na rin na walang dumidilig. Lumayo ka sa lalaking kanina mo pa kasama, Bel. Hindi ko na kaya pang pigilan tong selos na nararamdaman ko. Alam kong lasing ako, pero isang himala na bigla na lang nawala ang tama ng alak sa akin nang marinig ko ang boses ni Andre. At doon ko napagtanto na ito pala ang lalaking humila sa akin at sumiil ng halik. At bakit ka naman magseselos? May asawa ka na, hindi ba? Doon ka sa mag-ina mo. Baka hinahanap ka na nila. Pagtatabuyan ko, palayo sa akin kay Andre, pero sadyang malakas ito na wala man lang epekto ang ginawa kong pagtulak. Ang ganda mo sa suot mo ngayong dress. Hindi pa rin nagbabago ang hugis ng katawan mo. At mas lalong lumaki ang dibdib mo. Papuri niya sa katawan ko, kaya naman labis na ngamatis ang aking pisngi dahil sa kanyang mga sinabi. Muli na naman niyang inilapit ang kanyang bibig sa aking tenga at bumulong. Gusto kitang angkinin ngayong gabi, Bel. Pwede ba? Wala pa man akong tugon, parang isang asong uhaw na uhaw si Andre na sinakmal ang leeg ko at marahan akong hinila papasok sa loob ng isa sa mga cubicle sa loob ng banyo. Sabay sandal sa akin sa malamig na dingding. Pero hindi alintana ang lamig na yon dahil kung nagliliyab naman ang katawan namin ni Andre sa pananabik. Halos magdelirio ako nang mahubad ni Andre ang lahat ng aking saplot at kainin niya ang aking perlas habang nakaupo ako sa ibabaw ng kubeta. Wala na akong pake kung may pumasok man sa loob ng banyo at marinig ang aking malalakas na mga halinghing. Ang mahalaga sa akin ay ang mairaos, ang nararamdaman naming apoy ni Andre. Halos mapatirik naman ang aking mga mata at tumuwid ang aking mga paa nang maramdaman kong parang nabanat ang lagusan ng aking perlas. Hindi ko alam kung ilang oras ba kaming nanatili ni Andre sa loob ng banyo dahil masyado kaming uhaw na uhaw sa isa't isa. Masakit ang ulong na pabangon ako sa malambot na kama. Agad ako napatingin sa orasan nang makitang 9 AM na ng umaga. Akmang tatayo na ako sa kama nang makita ang isang lalaki sa aking tabihan na halos ikalaglag ng pangako. Kasabay nun ay ang mga memoryang nagpakita sa aking isipan. Mga memoryang ginawa namin ni Andre. Ang huli kong natatandaan ay nasa banyo kami pareho ni Andre. Pero paano kami napadpad sa kwartong to? Hindi ko malaman ang gagawin dahil sa sobrang pagkataranta. Agad kong hinagilap ang mga damit ko, pero hindi ko ito makita. Kaya ang mga damit na lang ni Andre ang sinuot ko at mabilis nang nilisan ang lugar. Mama, saan ka po galing kagabi? Bakit hindi ka po umuwi? Tanong ni Eric ang isa sa mga triplets, habang si Kate at Luke naman ay busy sa paglalaro. May pinuntahan lang na party si Mama kagabi, kaya hindi ako nakauwi. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Sunod-sunod namang tumango si Eric sa akin, kaya binuhat ko ito habang nakaupo ako sa sofa para yakapin siya. Hindi ko magawang sabihin sa mga anak ko na kasama ko kagabi ang kanilang ama. Pero dapat ko nang kalimutan ang gabing iyon. Masama ang ginawa naming iyon. Naging kabit na nga ako noon, ayoko nang muli pang maging kabit pa ngayon. May pamilya na si Andre.
Ayokong sirain ang masaya nilang pagsasama. 2 araw akong hindi pumasok sa trabaho at nagpunta sa resort dahil ayoko makita si Andre at baka magkaroon pa ng gulo. Pero biglang nagkaroon ng problema sa resort dahil tumawag si Ian sa akin. Wala naman akong choice kundi ang magpunta sa resort. Dinadalangin na hindi ko makita si Andre. Pero mukhang narinig nga ni Lord ang panalangin ko dahil hindi ko nakita si Andre. Pero iba naman ang nakasalubong ko. Bel, tawag ng isang babae sa pangalan ko. Buong akala ko ay susugurin ako nito. Pero ganoon na lang ang pagtataka ko nang isang ngiti ang binigay nito sa akin. Anong ginagawa mo rito? Nakangiting tanong ni Maxine. Bakit parang hindi si Maxine ang kaharap ko ngayon? Dito ako nagtatrabaho. Simple kong sagot. Talaga? Bakit ngayon lang kita nakita? Pero kumusta ka na? Mahigit 6 na taon na rin nang alam mo na. Nangyari ang lahat. Kaya sana, maaari bang makahingi ng kaunting oras para makapag-usap tayo ng maayos? Marami lang akong gustong sabihin sa'yo. Kinain naman ako ng kaba dahil sa sinabi ni Maxine, pero pumayag din naman ako. Parehas kaming naglakad ni Maxine papunta sa dalampasigan. Ano bang pag-uusapan nating dalawa rito? Panimula ko dahil kanina pa kami nababalot ng katahimikan. Bel, sorry. I'm very sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo noon. Sana'y mapatawad mo ako. Nagulat naman ako dahil sa ginawa ni Maxine dahil hinawakan nito ang kamay ko. Mahal ka ni Andre. Ginamit ko ang batang nasa sinapupunan ko para ako ang piliin ni Andre. Pero bigo ako. Ikaw pa rin ang pinili niya. Ako ang pinili niya? Tignan mo nga. Kasal na kayo at kasama niyo ang anak niyo. Kaya anong pinagsasabi mong ako ang pinili ni Andre? Natatawang saad ko habang puno ng sarkasmo. Hindi si Andre ang ama ng pinagbubuntis ko noon. Sinabi ko lang sa'yo na magkakaanak na kami dahil sa pagiging desperada kong makuha si Andre. At alam mo ba kung paano siya galit na galit sa'yo noon? Kasi sinabi ko sa kanyang iniwan mo na siya. Dahil doon, nagawa niya akong tanggapin. Dahil para sana sa pagbabalik mo, magamit niya kami laban sa'yo. At kahit kailan, never pumayag si Andre na pakasalan ako. Hindi naman ako makapaniwala sa lahat ng mga binunyag ni Maxine sa akin. Ang kaninang nakangiti kong labi ay napalitan ng gulat, habang si Maxine naman ay pinapahiran ang kanyang mga luha. Aksidente bang napili niyo ang resort na to? O may iba pang dahilan? Nalaman ni Andre na dito ka nagtatrabaho, kaya agad siyang nag-book ng flight papunta rito. Sinama niya kami ng anak ko para ipakita sa'yo na masaya na siya na may pamilya. Pero nagilty na ako sa mga pinagkagagawa ko. Kaya sinabi ko na sa kanya kanina ang totoo, na hindi ka talaga umalis, kundi dahil ako mismo ang nagpaalis sa'yo. Aalis na kami ng anak ko rito dahil babalik na kami sa Maynila ngayon. Habulin mo na si Andre dahil panigurado napupunta na yun sa bahay niyo. Dahil tinanong niya ang manager ng resort na to kung saan ka nakatira. Kaya umuwi ka na. Hinihintay ka na ni Andre sa bahay niyo. Salamat, Maxine. Ang huling mga salitang binitawan ko bago tuluyang mabilis na tumakbo papalayo sa resort at nagmamadaling umuwi ng bahay. Halos hingal na hingal ako dahil sa pagtakbo. Para akong hinahabol ng oras dahil sa bilis ng aking mga kilos. Kinakabahan akong naglakad papasok sa loob ng bahay. Ngunit pagpasok ko sa loob ng bahay, sobrang tahimik na tila mo'y walang katao-tao. Nakasarado lahat ng pinto at bintana. Ma? Pa? Eric? Luke? Kate? Tawag ko sa kanila. Ngunit wala akong natanggap na kahit na anong tugon mula sa kanila. Sa ikatlong hakbang ko sa loob ng bahay, bigla na lang namatay ang ilaw. Sobrang dilim ng loob ng bahay dahil wala man ng liwanag na pumapasok sa loob.
Pero matapos ang ilang segundo, muling nabuhay ang ilaw. Pero sa pagbuhay nito, isang lalaking nakaluhod sa aking harapan ang biglang lumitaw na may hawak-hawak na singsing na may malaking bato sa gitna. Habang sa gilid naman ay ang triplets na may hawak-hawak na karton kung saan may salitang nakasulat na "Will you marry me?" Alam kong biglaan to, Bel. Pero pagkatapos mangyari ang lahat, hindi na ako muli pang papayag. Namula ka pa. Kayo ng mga anak natin. Gusto kitang markahan bilang akin, Bel. Kaya pumapayag ka bang pakasalan ako at makasama mo habang buhay? Napakagatlabi ako dahil sa tanong ni Andre. Pero teka, bago ka sumagot, pakinggan mo muna ang lahat ng mga sasabihin ko. Alam mo bang ang singsing na ito ay binili ko pa? 6 na taon nang nakakaraan. Para sa'yo talaga ang singsing na to. Binili ko to nung araw na umalis ka. At pinangako ko sa aking sarili na ikaw lang dapat ang babaeng magsusuot ng singsing na to. At wala nang iba. Sa loob ng 6 na taong magkahiwalay tayo, walang araw na hindi kita hinanap. Pero inabot ako ng 6 na taon bago ka tuluyang mahanap. Hanggang ngayon, desperado pa rin akong makita ka muli. Lumipas man ang 6 na taon, kailanman, hindi lumipas ang pagmamahal ko sa'yo, Bel. At sa 6 na taon ding yun, akala ko magagawa kitang kalimutan. Pero nagkamali ako. Nang muli kitang makita, bumalik lahat ng nararamdaman ko sa'yo. Doon ko lang napagtanto na mahal pa rin kita, Andre. Kaya, oo, ang sagot ko sa tanong mo kanina. Handang-handa na akong pakasalan ka, Andre. At ikaw lang, ang lalaking gusto kong pakasalan. Mabilis na kumawala ang isang malaking ngiti ni Andre sa kanyang mga labi. Kasabay noon ay ang hiyawan ng mga triplets, kaya mas lalo akong naging masaya. Umalis si Andre sa pagkakaluhod sa aking harapan at hinawakan ng kamay ko para isuot ang singsing. Sabay si Il sa akin ng isang mapusok na halik. Kung wala siguro rito ang triplets at sina Mama at Papa, baka sa iba na uwi ang halikan naming ito ni Andre. Hindi ko naman maipaliwanag ang sayang nararamdaman dahil buong akala ko noon ay hindi mangyayari ang bagay na ito sa akin at sa mga anak ko. Akala ko'y lalaking walang ama ang mga anak ko. Pero nagkamali ako. Dumating si Andre sa buhay namin at bilang isang ina, nakakataba ng puso na makita ang ama ng anak mo, na makita kung gaano kasaya ang mga ito habang gumagawa ng mga masasayang memorya. 5 buwan pa ang lumipas bago naganap ang kasal naming dalawa ni Andre. Ang araw kung saan hinding-hindi ko malilimutan. Kung paano kami nagpalitan ni Andre ng mga pangarap sa harap ng altar at kung paano kami naging ganap at legal na mag-asawa. Matapos ang kasalan, agad akong binuhat ni Andre at sinakay sa sasakyan para simulan na ang honeymoon naming dalawa. Maghanda ka na sa honeymoon natin ngayon, babe. Dahil sisiguraduhin ko na after 1 month, 3 ulit yung laman ng tiyan mo. Buong akala ko ay nagbibiro lang si Andre sa kanyang sinabi. Akala ko lang pala. Dahil matapos ang 1 buwan, napagtanto ko na nagdadalang tao ako. At laking tuwa naman ni Andre na hindi lang 1 o 2 ang dinadala ko, kundi 3 sanggol nang nasa loob sa aking sinapupunan. Ikaw lang ang babae